Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Sa gitna ng napakainit na panahon, kabi-kabila po ang sunog na sumiklab sa ilang lugar sa Metro Manila. Daang-daang pamilya ang nasunugan sa Parañaque. Sa Taguig naman, 3 ang nasawi. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sumiklab ang sunog sa C6 Road sa barangay New Lower Bigutan, Taguig, pasado alas 4 kahapon. Trahedya ang tumambad sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection nang maapula ito pasado alas 6 kagabi. 3 ang namatay habang 7 ang sugatan. Yun nga po, sa kasamang palad po ay meron po tayong na casualty kanina doon sa naganap na sunog sa New Lower Bigutan at sila po ay yung dalawa po ay both senior citizens. Yung isa ay sinasabi na stroke patient and yung isa ay relative din po ng dalawang senior citizen. Sa tala ng BFP, 34 na pamilya na apektuhan ng sunog. 1.5 million pesos naman ang tinatayang halaga ng mga nasirang bahay na pawang gawa sa light materials. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Bago naman mag-alas 7 kagabi, isa pang sunog ang naganap sa Taguig. Umabot sa 3th alarma ang sunog sa barangay Bagong Bayan. Ayon sa BFP, may 11 pamilya na apektuhan ng sunog. Tinatayang 2.5 million pesos ang halaga ng mga napinsala. Mas sikip po yung ating maiskinita dito sa sunog natin na naganap dito sa Bagong Bayan at yun po yung naging isa sa mga challenges na na-encounter natin dito sa sunog po natin na to. Nahirapan din po tayo sa supply ng tubig. Ang residenteng si Jo Marie Santos pauwi galing ng trabaho nang inabisuhan siyang nasusunog ang kanyang bahay. May tumawag po kasi sa akin ng 9:26. May umuusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako dun sa may hagdan, umuusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala dun sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, dun na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari. Pagkaano po nung apoy. Nakaantabay naman ng lokal na pamahalaan para sa mga pangangailangan ng mga nasunugan. May nakatakda naman na ho kami talagang protocol sa ganitong mga pangyayari dito sa city natin. No? Nakahanda na po yung ating social workers at yung atin pong temporary evacuation center dito po sa ating Rocky Side multipurpose building ay nakahanda na po para dun sa mga walang matutuluyan. Nasa 5 hanggang 6 na raang pamilya naman ang nasunugan sa barangay San Antonio, Parañaque. Sa kuha ni Hughes Cooper Keith Lineri, makikita ang laki na naglalagablab na apoy. Mag-aalas 10 kagabi nagsimula ang sunog. Hanggang kanina, patuloy itong inaapula ng mga bumbero hanggang tuluyan nilang makontrol bago mag-alas 6 ng umaga. Meron daw pong nagsiga sa likod ng bahay. Although, hinantay pa po namin yung final report po ng BFP. Actually po yung lower barangay po, considered po namin siya as high risk po para sa fire hazard. Mga kumakatok po ng mga mabuting kapitbahay na may sunog nga daw po. So wala na kami pong ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Kasi marami na lang puputukan. Diyan po kami sa may apartment po, malapit po sa lower barangay. Sa tala ng barangay, 2 ang sugatan sa sunog. May isang residente ring hinimatay. Sa taya ng BFP, nasa 900,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Mahigit 100 istruktura ang naapektuhan. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA News. Nagkasunog din sa Quezon City. 5 magkakadikit na establishmento ang damay. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Binulabog na nagangalit na apoy ang mga residente ng Holy Spirit Drive sa barangay Holy Spirit, Quezon City pasado alas 4 ng umaga kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na commercial establishments. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikalawang alarma ang sunog. 30 fire truck ang rumisponde sa lugar. Tumagal ng 1 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Pagdating namin sa area, napakalakas na po yung apoy. Yun po ang nakita namin. Napakalakas ng apoy. Tapos may pumuputok pa ng mga tangke. Sunod-sunod. Ang restaurant ni Tarek na halos 1 taon pa lang bukas, naabo na. We are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years, and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you.
in terms of paying the house, fooding, and all of this issue. But now it become very complicated. Ayon sa BFP, kabilang sa mga natupok, ang 3 kainan, isang petsa at isang botika. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kung saang establishmento ito nagsimula. Pagdating namin, malakas na yung apoy. So doon kami nahirapan kasi naturihan siyang komersyal tapos ang puro lights material ang gawa sa loob. Walang nasugatan sa sunog. Inalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Lumakas bilang tropical storm ang bagyong binabantayan sa Pacific Ocean na may international name na Hagupit. Namataan po yan ng Pag-asa 1,930 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling forecast track, posible pang lumakas ang nasabing bagyo pero hindi naaakyat sa panibagong category. Ayon sa Pag-asa, posibleng manatili yan sa tropical storm category pagkapasok sa PAR sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Tatawagin po yan sa local name na Kaloy. Sa susunod na linggo, may tsansang humina ang bagyo bilang tropical depression habang lumalapit ito sa Eastern Visayas, Bicol region area. Mababa po sa ngayon ang posibilidad na mag-landfall ito. Mga kapuso, pwede pang magbago ang mga datos kaugnay po ng bagyo kaya laging tumutok sa weather updates. Nagpapaulan naman na ngayon ang low pressure area na nasa coastal waters ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi ng Pag-asa, hindi ito magiging bagyo pero apektado po nito ang Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Ang Metro Manila at iba pang panig ng bansa mananatiling mainit at maalinsangan dahil po sa easterlies. Bagaman may tsansa pa rin po ng local thunderstorm sa ilang lugar. Muling namataan ang pagdaloy ng uson sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, naitala pasado alas 8 ng umaga kanina ang lava flow collapse fed pyroclastic density current. Kita sa video ang makapal na abo sa timog kanlurang bahagi ng bulkan o ang Miisigali. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Patuloy naman ang paghahatid ng tulong ng mga otoridad sa mga apektadong lugar sa Albay. Bilang chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong pong 2026, pangungunahan ng Pilipinas ang mga diskusyon kaugnay sa energy supply at food security ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pasado alas 9 kagabi dumating sa Lapu-Lapu, Cebu si Pangulong Marcos para sa ASEAN Summit. Sabi ng Pangulo, ipagpapatuloy ng Pilipinas na itulak ang ideals ng ASEAN tulad po ng respeto sa isa't isa, payapang pakikisama at kooperasyon. Para makausad, kinakailangan daw ng pakikiisa at pagtutulungan para sa ikabubuti ng ASEAN region. Ngayong hanggang bukas, magpapatuloy ang ASEAN Summit sa Cebu. Sumuko na ang driver na nahuli na tumakas matapos magpagas sa isang gasolinahan sa Quezon City. Humingi siya ng tawad sa nangyari. Ang reaksyon ng tinakasan niyang gas pump attendant sa balitang hatid ni James Agustin. Ilang araw matapos ang nakunan sa CCTV na insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, kung saan tinakbuhan ng driver ang pump attendant at hindi binayaran ng 1,500 pesos na pinakargang gasolina. Sumuko na ang 38 anyos sa driver. Pasado alas 9 kagabi na dumating sa Quezon City ang driver na galing sa Nueva Ecija. Hinikayat daw siya ng kanyang nanay at asawa na makipagtulungan sa mga otoridad. Natatakot po ako kasi hindi ko naman po talaga intention na tumakbo, sir. Opo, bakit niyo ba nagawa yun, sir? Natataranta po ako eh. Kasi po, naaway po ako nung wife ko dahil nagko-call nga po sa akin dahil po yung anak ko may hika po kaya medyo tuliro po ako eh. Kaya hindi ko na rin po naisip kung na-scan ba yun or hindi na-scan eh. Diretso po ako, nagmamadali po ako. Unang nakipag-ugnayan sa Holy Spirit Police Station ang driver. I-turn over naman siya sa Project 6 Police Station na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente. Sa police station, nagkaharap ang driver at 20 anyos na pump attendant. Todo ang pagsisisi ng driver. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya para lang po sa mga anak ko kasi naghahanap buhay po ako eh. May sakit po talaga yung kambal kong anak na
hika po. Willing naman po ako magbayad, sir, kung yung danyos po na nagawa ko sa kanya. Desidido naman ang pampatendant na sampahan ng reklamong estafa ang driver. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Gusto ko lang po na, sir, lumaban po kayo ng patas. Kasi ako nga po, nagtatrabaho ko ng maayos, galing pa akong probinsya. Bago ang nangyaring pagsuko, natukoy ng pulisya sa tulong ng CCTV ang plate number ng kotse na minamaneho ng driver. Doon na pag-alaman kung kanino ito nakarehistro. Dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon. However, nakuha natin yung kanyang contact number and tinawagan po natin. And ang maganda po doon, in-express niya ang kanyang intensyon na sumuko. I-impound na muna ng pulisya ang kotse ng driver habang nakaalarma ito dahil sa insidente. Bilang konsiderasyon, hindi ibinawas ng pamunuan ng gasolinahan sa sahod ng pampatenda ang hindi nabayarang 1,500 pesos. Nag-ambagan din ng mga pulis para mabigyan ng tulong ang pampatenda. Nagbigay po ang station ng tulong through ambagan nga ng ating mga personnel para at least man lang makalesen dun sa burden nga na kanyang dinanas. Papasalamat lang po ako sa nag-abot po sa akin ng tulong. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nalapnos ang balat ng 2 estudyante sa Dasmariñas, Cavite. Kwento ng kanilang mga magulang, nasabuyan ang magkaklase ng ethanol habang may ginagawang aktibidad sa school laboratory. Nasaktong wala raw nagbabantay na guro o staff ng laboratorio nang mangyari ang insidente. Inoperahan ang 2 estudyante at nagpapagaling pa sa ospital. Hiling ng mga magulang nila may managot sa insidente. Sinusubukan po naming kuna ng pahayag ang Emilio Aguinaldo College. Nang puntahan sila kahapon, wala raw otorisadong magsalita. Hihintayin daw nila ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng kolehiyo ukol sa insidente sa laboratorio. Na-set up lang at hindi raw totoo ang pangingikil kay Leyte First District Representative Martin Romualdez ayon sa naarestong si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Sabi naman ng National Bureau of Investigation, kumikilos lang sila base sa ebidensya. Balitang hatid ni John Consulta. Nang makuha ang hudyat, pinasok ng NBI OTCD ang isang establishmento sa Pasig. Doon na aresto ang founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at 4 pang suspect. Bago ang pag-aresto, makikita sa surveillance video na kuha sa isang hotel sa Makati si Mabanta at kasama niyang nagpakilalang accountant. Kausap nila ang isang lalaki na undercover NBI agent pala. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Dala ng NBI agent ang duffel bag at maleta na may lamang mark money pero hindi ito kinuha ni Mabanta. Sa halip, umalis sila at nagsabing dalhin na lang sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Ayaw niyang tanggapin yung pera. Personally, explanation niya nga kasi doon sa lugar, sa hotel, so maraming CCTV. So nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Pagdating sa lugar, ibinaba ng grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at ang duffel bag. Laman umano ng mga maleta at bag ang 75 million pesos na kinikil umano kay Romualdez. Pinasok ang mga ito ng 2 naka-face mask sa country club at idiniretso raw sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Doon na naaresto ang mga suspect. Nung una, tumanggi pa ang 2 sa mga naaresto na magbigay ng totoo nilang pangalan. Say your real name kasi gagamitin mo sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? Diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kalaunan ay ibinigay din ng mga arestado ang kanilang pagkakakilanlan. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, no? Dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI.
So ito nga mga kapuso, kikita natin, no? Ito yung budol money, no? Na pin-prepare ng NBI at tatlong maleta, isa, dalawa, tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong tatlong maleta pa, isa, dalawa, tatlo, no? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha ng mga suspect mula sa kanilang extortion attempt. Ayon sa NBI, noong nakaraang taon pa nagsimula ang umunoy pangingikil kay Romualdez. Banta umano ng mga suspect, maglalabas sila ng expose na tutukoy umano kay Romualdez bilang utak ng korupsyon. 300 million pesos umano ang hinihinging kapalit ng mga suspect na nagpadala pa raw ng teaser ng video. Nag-demand sila ng 4 tranches consisting of 75 million per tranche. Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video. Pahirapan nila ang paghuli sa mga suspect dahil iba't ibang tao ang pinakakausap sa kanila at palipat-lipat din ng lugar. So nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So sinundan ho namin until such time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Is there truth to the allegations na kayo po ay nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? Yeah, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun? No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts. Siyempre, titingnan din namin dito kung if there's conspiracy, kung coordinated activity ba to, yung financial beneficiary, sino kasi malaki yung amount. Sa isang pahayag sa social media page ng Peanut Gallery Media Network, iginiit ni Mabanta na inosente at na-set up anya sila. Wala rin anyang nangyaring pangingikil at pagbabanta at kaya daw nila itong patunayan. Sa nakaraang 5 buwan anya, nabuo nila ang komprehensibong pananaliksik sa anilay korupsyon ni Romualdez bilang House Speaker. Bagay na tinawag niyang devastating o nakapanlulumo. Ang video episode naglalaman niya ng mga ebidensya at nakahandang ilabas anumang oras, kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago yan, may nagbabala rin umano sa kanila na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Kaya may binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas na ang anilay 1.5 oras na expose. Sinusubukan naming makuha ang reaksyon ni dating House Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon. Hindi pa rin siya naglalabas ng opisyal na pahayag. Ang NBI wala pang tugon sa aligasyong set up ang nangyari. Pero nauna lang sinabi ng direktor ng NBI na nagbabase sila sa ebidensya. We do things based on evidence, based on law. That is our mandate. Ang palasyo naman, iginita dapat ay may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Kilalang social media personality at political content creator si Mabanta na nagtatag ng digital media platform na PGMN noong 2024. Sa isang social media post noong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director ni Pangulong Bongbong Marcos noong tumakbo itong Vice Presidente noong 2016. May naunang post din siya tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon noong 2018. Nang tanungin ang palasyo kaugnay ng koneksyon ni Mabanta sa Pangulo, Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Sa pahayag ngayong umaga ng abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, sinabi niyang hindi muna sila magkokomento kaugnay sa mga sinabi ni Franco Mabanta. Hahayaan daw muna nilang umusad ang proseso. Mainit na balita, 2.8% ang gross domestic product o GDP growth ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamabagal na paglago ng GDP mula noong unang quarter ng 2021 kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Mas mababa rin kaysa sa target range ng gobyerno na 5 hanggang 6% para sa taong 2026. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nakakaapekto sa GDP growth nitong first quarter ng 2026 ang mga questionableng flood control project, mga delay sa paglalabas ng 2026 budget para sa ilang kritikal na serbisyo ng gobyerno, gayon din ang pagtaas ng mga bilihin bunsod ng gyera sa Middle East. Pinaiiral ng strict border control sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon dahil sa banta ng ashfall at iba pang volcanic material. Live mula sa Daraga Albay, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, may ilang barangay dito sa Daraga Albay na pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng lahar kung tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Malakas ang ulan sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. May pangamba ng pagbagsak ng lahar mula sa Mayon Volcano sa ilang bahagi ng Daraga. Kabilang dyan ang Barangay Miisi, Matnog, Salvacion, Bujaw, Banyadero, Alcala, Busay, Binitayan at Malubago. Ayon sa NDRRMC, patuloy po ang panganib ng uson sa Miisi Gully. Mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone, lalo na't may banta ng ashfall at pagbagsak ng iba pang volcanic material. Ayon sa mga otoridad, strict border control po ang pinaiiral sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Hindi lang po yan dito sa Daraga, pati sa mga lugar sa ibang bayan na malapit sa paanan ng bulkan, gaya ng Barangay Anuling sa Kamalig. Narito po yung pahayag ng ilan sa mga nakausap naming opisyal dito sa Albay. Ibabalik yung border control. Kasi nandyan si PNP, si Armed Forces na magbabantay sa inyo. Delikado po kasi yung yung lahar. Baka kasi saan umabot yung dumaan yung kasi malakas baga ulan. Siyempre may tubig yun. Hindi mo alam kung saan dadaan yung lahar. Yun lang, matakot sila. Baka kung mangyari sa kanila. Siguro sanay na sila, mga ganyan. Pero may takot pa rin. Rafi, sa ngayon tumila na yung ulan dito sa Daraga Albay, pero nangangamba pa rin yung mga residente, lalo na't may binabantayan po na tropical storm na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend, ayon sa Pag-asa. Yan ang latest mula rito sa Daraga Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Mga kapuso, malaking bahagi pa rin po ng bansa ang makararanas ng mainit at maalinsangang panahon ngayong pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro at Morongan, Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Cavite City at sa Cuyo, Palawan. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at 16 na iba pang mga lugar. 40 degrees Celsius naman dito sa Quezon City at 18 iba pang lugar sa bansa. Sa nakalipas na 24 oras, muling bumaba ang tubig sa Angat, Ambuklao, San Roque at Pantabangan Reservoirs ayon sa Pag-asa. Tumaas naman ang water level sa Ipo, La Mesa, Binga, Magat at Caleraya Reservoirs. Mga kapuso, paalala lamang po, maging wais po tayo sa pagkonsumo ng tubig ngayong tag-init.
Sa ibang balita, mauuwi raw sa botohan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court sakaling harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Kamara naman, pinabibigyan na ang lahat ng kongresista ng kopya ng House Justice Committee report para pag-aralan ito bago ang botohan sa plenaryo sa Lunes. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Para mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes, iniutos sa House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report ng House Committee on Justice. Pati na ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng partidong Lakas CMD, lumabas sa kanilang pulong na sa 69 na Lakas congressmen, 90 to 95% ang boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Diba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. Ayon sa chairperson ng House Committee on Justice, prerogative ng mga kongresista kung anong magiging posisyon nila. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Nasa The Hague, the Netherlands, ang bise para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa raw niya ipinaalam sa ama na may panibagong impeachment complaint siyang hinaharap. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos mag-overthink siya, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. Sa pagdinig ng komite, naungkat ang mga bank transactions hindi lamang ng bise, kundi pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Bagay na pinalaga ng pangalawang Pangulo. I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Katwiran naman ng komite, kasama kasi si Carpio sa isinumita ng bise na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know these are the joint SALN of the husband and wife. And then hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Inaabangan na kung aakyat sa Senado ang impeachment complaint. Sakaling harangin daw ng ilang senador ang pagko-convene ng impeachment court, mauuwi ito sa botohan, ayon kay Senator Ping Lacson. May motion eh. Kung motion na wag i-convene, sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Kapag natuloy naman ang impeachment, panukala ni Lacson
na sa hapon gawin ang impeachment at session para pwede ang committee hearing sa umaga. Plano rin daw ng Senado na magtalaga ng impeachment manager. Mas mainam daw kasi na abogado ito, lalo't hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang Timon, no? Parang may manggugulo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang rider at kanyang angkas matapos maararo at pumailalim ang kanilang sinasakang motor sa isang wing van truck sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Pahirapan ang pagkuha ng mga rescuers sa bangkay ng mga biktima mula sa unahang bahagi ng truck. Ayon sa pulisya, magkasunod na binabaybay ng truck at motorsiklo ang kalsada sa barangay Poblasyon nitong Martes. Mag-overtake daw sana ang truck nang bigla ring kumaliwa ang motorsiklo, dahilan para maipit ito at mapunta sa gilid. Bukod sa dalawang nasawi, isa pang angkas ng motor ang sugatan at ginagamot sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver na sinisikap pang kunan ng pahayag. Mga kapuso, ang mga truck ay may blind spots. Yan po ang mga bahagi sa paligid ito kung saan hindi nakikita ng driver ang mga katabing sasakyan dahil sa malaki at mataas na harapan nito. Patay ang isang babae sa Bukawi, Bulacan matapos pagsasaksakin ng kanyang half-brother. Base po sa investigasyon ng pulisya, dumalaw sa bahay ng 45 anyos na biktima ang kanyang kapatid nitong Martes. Nagtalo umano ang dalawa nang hindi binigyan ng biktima ng pamasahe ang kanyang kapatid para makadalaw sa mga anak. Nagtamo ng 6 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Arestado ang 33 anyos na suspect. Itinanggi niyang nanaksak siya pero aminadong pinagsusuntok niya ang kapatid. Mahaharap siya sa reklamong murder. Happy Huwebes, mga mare at pare! 23 days bago ang Sparkle Run 2026, sina Sparkle Stars Tyrone Tan, Iza Uy at Winston Stoke naman ang sumabak sa ikalawang weekly training run. Game sina Tyrone, Iza at Winston kasama ang ibang runners na nag-warm up at stretching sa Intramuros sa Maynila. Iba't ibang footwork drills ang ginawa na makakatulong sa kanilang speed at running formation. Ibinahagi rin nila ang kanilang preparation sa Sparkle Run sa May 30 na tuloy pa rin ang registration. Tatakbo ko ng 16 kilometers, so almost every 3-4 days, nagpa-practice talaga ako every morning to run. Ngayon tuwing gabi po, pag may time, nag-workout na po ako, tumatakbo, nagka-cardio, nag-run. And ngayon sa run clinic po tayo para mas matuto pa. Nagre-ready ako through running every day para masana yung katawan ko sa kondisyon na gagawin ko po. Speaking of Winston, abangan din ang Sparkle actor sa The Master Cutter bilang young Atoy na karakter ni Dingdong Dantes. Mapapanood ang The Master Cutter sa Netflix simula May 8 at May 11 naman sa GMA Prime. Mga kapuso, doble ingat sa pag-scan ng iba't ibang QR codes para huwag maging biktima ng mga nananamantala. Pumasok ang dalawang lalaki sa loob ng isang tindahan sa barangay Bukandala 4 sa Imos, Cavite. Kwento ng mag-asawang may-ari ng tindahan, nagpa-cash in ang isa sa mga suspect ng 220 pesos. Dahil hindi umano pumasok ang pera ayon sa suspect, iniskan na lang ng kanilang tindera ang QR code na nasa cellphone ng lalaki. Agad na umalis ang mga suspect matapos ang transaksyon. Huli na nang mapagtanto ng mga biktima na nalimas ang mahigit 23,000 pisong laman ng kanilang e-wallet. Nadiskubre rin nilang napunta ang cash-in transaction sa isang online shopping app na tila nakalink sa nascan na QR code. Nai-report na ng mga biktima ang insidente sa pamunuan ng online shopping app sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa National Bureau of Investigation. Nakakuha umano si Senador Rodante Marcoleta ng 500 million pesos na halaga ng allocables ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Sabi ni Lacson, bata ito sa dokumentong nanggaling sa abogado ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang allocables ay pondong inilaan sa mga proyektong pinipili ng mga mambabatas. Ayon kay Lacson,
hindi pa kasama si Marcoleta sa mga inirekomendang imbestigahan ng Ombudsman. Hindi pa anya kasi naiugnay ang allocables daw ni Marcoleta sa questionabling flood control projects. Pumalag naman si Marcoleta sa mga pahayag ni Lacson kaugnay sa allocables, lalo na't hindi naman anya naglabas ng mga dokumento si Lacson para patunayan ito. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Merong 110. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka merong ghost doon. Yun ang mali. Ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Ilang lugar po sa bansa kasi ang makararanas ng pag-ulan. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ms. Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Saan-saang lugar po nagpapaulan ang binabantayang nating low pressure area? So for Connie, itong low pressure inaasahan natin na posibleng magdulot ng pag-ulan ngayong araw dito nga sa Central at Eastern Visayas, ganoon din sa Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Pinapayawan po natin yung mga kababayan natin dyan, maging alerto sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Mag-monitor din ng mga posibleng localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, patuloy nga yung mainit at medyo malinsangang panahon, maliban lang sa mga ilang afternoon or evening rain showers or thunderstorm. Connie? Okay, ano po yung nakikita ninyong senaryo sa nasabing LPA naman? Well, ito pong sa kasalukuyan nga ay halos tinatawid na itong Visayas Mindanao area. Posibleng tuloy na itong matunaw in the next 24 hours. At pag nagkaganon, ang magiging next na subject na monitoring natin, actually minomonitor nga natin, itong tropical storm sa labas ng PAR na may international name naman na Hagupit. Oho. At nasa na ho yung eksaktong lokasyon nitong tropical storm na binabantayan po dyan sa may Pacific Ocean? Sa ngayon po ay nasa labas pa ito ng PAR sa layong 1,895 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Wala pa itong direktang direktang epekto Alright. Sir Chris, ng bahagi ng ating bansa. Subalit posibleng ang ating PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi ng Lunes ng Linggo ng umaga. Okay, so sa Sabado po at o sa Linggo kaya mas lalakas pa ho yung ulan na mararanasan po dahil sa bagyo? Well, yung makikita po natin senaryo once na pumasok pa ng PAR ay wala pa itong direktang epekto sa naman bahagi ng ating wala bansa. pa. Subalit, Okay. possible by next week ay posibleng magdulot ito makapekto sa ilang bahagi po sa silangang bahagi ng Bicol Region at ng Eastern Visayas kung patuloy itong lalapit ng bahagya according to the forecast track na pinalabas natin ngayong araw. Yung pong area naman ng Bicol, uulanin ho ba sila, particular na dun sa may Bulkang Mayon this weekend? Ang nakikita po natin, posibleng generally fair weather condition, mainit at medyo malinsangan din. Kung mag-ulan man ay dulot ng mga localized thunderstorm. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming oras. Maraming salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Kasunod po ng ilang araw na pananatili sa Cape Verde, bumabiyahe na papuntang Spanish territory na Canary Island ang cruise ship na may mga sakay na tinamaan po ng hantavirus. Yan ay sa kabila po ng protesta ng mga residente at lokal na pamahalaan sa Tenerife kung saan ito dadaong. Bago nito, pinayagan ng Spanish Health Ministry ang pagdaong doon ng MV Hondios alinsunod sa international law at humanitarian principles. Inaasahang makararating ang barko sa Tenerife sa Sabado. Kapag naroon na at nakitang maayos naman ang kalusugan ng mga non-Spanish na sakay ng barko, pauuwiin na raw sila sa kani-kanilang bansa. Ayon naman sa ating Department of Health, 38 tripulanteng Pilipino ang sakay ng cruise ship. Nakabukod na raw sila at walang anumang sintomas ng hantavirus. 3 sakay ng barko po ang namatay. Pasok sa round of 64 ng Italian Open si Pinay tennis star Alex Ayala.
Sa round of 128, nakatapat ni Alex si Magdalena Freck ng Poland. 6-0 ang unang set pabor kay Alex hanggang makabawi si Freck sa second set. Sa third set, muling nagwagi si Alex na nagbigay sa kanya ng panalo sa laban. Nanodro ng ilang Pinoy fans na proud sa ipinamalas na husay ni Alex. Makakalaban niya sa susunod na round si Wang Xinyu ng China. Pinag-aaralan na ng Iran ang peace proposal ng Amerika na inaasahang magtatapos ng giyera sa Middle East. Ayon sa ilang source ng Reuters, malapit nang magkasundo ang Iran at Amerika sa isang memorandum na magbubukas ng pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran. Tuloy ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pag-alis ng sanctions ng Amerika sa Iran. Wala pang sagot ang Iran sa inilatag na proposal ng Amerika. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump na magkakaroon sila ng maayos na pag-uusap ng Iran noong isang araw. Pansamantala rin niyang itinigil ang Project Freedom o ang pagtulong ng Amerika na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barko habang hinihintay ang kahihinatnan ng kasunduan. Sinabi ng Meralco na susunod po sila sa utos ng Energy Regulatory Commission na huwag munang putulan ng kuryente ang kanilang mga customer na hindi makapagbabayad ng bill mula ngayong Mayo hanggang Hulyo. Ngayong nasa state of national energy emergency ang bansa, bunsod ng giyera sa Middle East. Alinsunod din sa utos ng ERC, sinabi ng Meralco na pupwedeng humiling ang kanilang customers ng flexible payment o utay-utay na pagbabayad sa electric bill. Samantala, arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Parañaque at Cavite ang 3 suspect na sangkot sa bentahan ng SMS Blaster machine. Ayon sa pulisya, dati mga nagtatrabaho umano sa Pogo ang 2 sa mga suspect. Nasabat sa kanila ang 5 unit ng text blaster na ibinebenta online sa halagang 20,000 piso kada unit. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa mga posibleng nagbebenta rin ng text blasters na ginagamit sa mga illegal na aktibidad. Wala pang pahayag ang mga naarestong suspect. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Tanhay, Negros Oriental, dead on the spot ang isang lalaki matapos tagain. Ayon sa pulisya, hinintay ng suspect na lumabas ang biktima sa kanyang bahay at saka inatake. Nang masaksihan ng anak ng biktima ang ginawa sa ama, agad siyang kumuha ng improvised shotgun at saka binaril sa likod ng suspect. Tumakas ang anak ng biktima. Dahil sugatan, naka-hospital arrest ang suspect habang hinahanap naman ang anak ng biktima. Ayon sa investigasyon, lumang alitan ang motibo sa krimen. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder. Wala siyang pahayag. Mga kapuso, kinatising mabuti ang mga nakakatransaksyon ng personal o online man para huwag maging biktima ng scam. Kwento po ng isang reseller ng alahas sa Iloilo City, April 29 na makipagtransaksyon siya sa isang babaeng nagpakilalang nasa Amerika. April 30 nang mapagkasunduan nilang bibili ang babae ng mahigit 100 gramo ng alahas na nagkakahalaga ng halos 900,000 piso. Bago ipadala ng biktima ang mga alahas gamit ang isang courier, hinintay pa niyang makita ang resibo matapos ideposito ng buyer ang kanyang bayad. Pero hindi po pumasok ang pera sa account ng supplier niya at tumalbog ang tseke. Hindi na rin po nagparamdam ang buyer. Ayon sa biktima, reseller din ng alahas ang umano'y scammer na nadiskubre niyang parehong tao na nakatransaksyon niya noong April 27. Mahigit 300,000 pisong halaga ng alahas ang nabili nito sa kanya noon. Nagsampa na ng reklamo ang biktima at kanyang supplier sa National Bureau of Investigation. May sagot si Miss Universe Philippines 2026 Bea Miliano Endorsky sa mga kumikwestiyon sa kanyang pagka-Pilipino. I don't want to listen to the bashers because what's most important is the work that has to be done. And the work that has to be done is making sure I deliver on the promises I've made. For me, Miss Universe Philippines carries a huge responsibility. Sinabi yan ni Bea nang may interview ng inyong mare sa isang brand event, kasama ang iba pang beauty queens. Sabi ni Bea, focus siyang isulong ang advocacy niya para sa mga OFW, environment at LGBTQIA+ community. Pati na ang training at preparation sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico. Determinado raw si Bea na maiuwi ang ika-5 korona ng Pilipinas sa pageant.
Na maalam na si Mitena Rian Ramos sa Encantadia Chronicles Sangre. Amisala Esma, aking kaibigan. Finally, natupad ni Tera Bianca Umali ang kanyang bugna o tadhana na siya ang papaslang kay Mitena. Naging emosyonal ang eksena dahil hanggang sa huli, itinuring ni Mitena na kaibigan si Tera. May pa-BTS din si Rian sa eksena. Aura raw muna bago siya mapaslang, sabi niya sa caption. Na maalam na rin sa series si Zaur Gabi Eigenman matapos mapatay ng kapwa niya mini ave na si Daron John Lucas. Sa IG, nagpasalamat si Gabi sa mga tumangkilik sa kanyang karakter. Ang malaki namang tanong, tuluyan na nga bang natalo si Gargan Tom Rodriguez ng mga sangre? Na-excite din ang Encantadic sa closing credits dahil may patis na ang 2016 Sangres na magiging mga bathaluman. At si Lira Mikey Quintos, mabubuhay at magkakababy. Subaybayan ang last 2 nights ng Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. May bagong entry, the family that stays together, learns together. Ganyan ang eksena ng isang pamilya sa Paniki, Tarlac. Paano ba naman? Nasa iisang klase sila. Wala namang PTA meeting pero kasama ni MJ Reginaldo sa classroom ang kanyang parents. Ang haligi at ilaw ng tahanan, naging classmates niya sa silid-aralan. Si tatay raw talagang may pakana ng kanilang group study. Mahilig mga likot ng mga kable kaya isinama sa TESDA class ang kanyang anak at misis. Pag-amin ni MJ, weird sa simula, nakaklase niya ang kanyang mama at papa. Ngayon, na-realize niyang quality bonding at unique experience ito para sa kanilang pamilya. 2.4 million views na ang video. Trending! A+. Yan ang mainit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.